Kabanata 35. Palapalagay, talata 1-14. Halagahang pangkatauhan. Gamitin ang talino at huwag magbigay ng palagay ng walang batayan. Mabilis na kumalat ang pangyayari sa bayan. Ang sino mang makarinig ay hindi makapaniwala at hindi mapigilan ang magbigay sa kanyang sariling palagay. Ayon sa ilan, si Padre Damaso ay namatay. Siya raw ay duguan at hindi na huminga ng masaklolohan. Pinagbayanan lamang niya ang ginawa niya kanina sa mesa. Akalain ba ninyong habang nag-sermon ay nakita niyang lumabas sa Kristiya ang isang mistisong Kastila? Pagkatapos ng sermon ay pinatawag niya ito at tinanong kung bakit siya lumabas. Ang sagot ng mistisong Kastila ay hindi raw niya nauunawaan ang Tagalog. Sinuntok siya ng pare nang siya ay magbiro. Sa pagkasabing iyon ay Griego. Gumanti ito sa pare at sila ay nagsuntukan. Buti na lamang at may umawat ang kwento ng isang binata. Hindi yun dapat ginawa ni Padre Damaso, ang sabi ng isa. Sa labas ng bayan sa isang dampa ay ganito ang usapan. Mahirap magsabi kung sino ang nasa katwiran, ngunit sana'y nagtimpi pa ng kaunti si Ginoong Ibarra, ang sabi ng kapitan. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Don Filipo dahil para sa kanya, si Padre Damaso ay nag-asal bata at si Ibarra ang nag-ugaling matanda. Sabi niyo walang umawat kanina maliban kay Maria Clara. Ang ibig sabihin niyan takot sila kay Ibarra. Masama yan, hindi siya mapapatawad sa kanyang ginawa. Ang palagay naman ni Kapitan Martin na hindi rin sinang-ayunan ni Don Filipo dahil hindi raw pababayaan ng bayan si Ibarra. Ngunit laging ang mga praile ang nasa katwiran. Sila ay mayaman at nagkakaisa. Samantalang tayo ay mahirap at watak-watak. Wala tayong laban sa kanila, ang paliwanag ng kapitan. Habang binibigyan natin sila ng katwiran, lagi silang mananaig sa atin. Ang sagot ni Don Filipo na waring naiinis. Samantala, iba-iba rin ang palagay ng kababaihan. Ang sabi ng isa, iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Maiinit ang mga ulo, hindi nag-iisip. Kung ang aking anak na lalaking mangyayari yun, siguro'y mamamatay ako kaagad. Kung ako ang tatanungin, hindi ko'y kakalungkot kung ito man ay mangyari sa dalawa kong anak na lalaki. Ang sabi naman ni Kapitana Maria, karangalan ng magulang na ipagtanggol ng anak kayo. Anong mararamdaman ninyo kung isang araw ay narinig niyong hinahamak ang inyong namatay na asawa at walang ginawa ang iyong anak? Hindi ko siya pagkakalooban ng aking bendisyon, ang salo naman ni Hermana Rupa. Ano? Hindi ka dapat magsalita ng patapos, ang wika naman ni Kapitana Tinay. Sa isang malaking tulda sa liwasan, sinabi ng isa na siya ay nalulungkot at hindi na matutuloy ang pagpapagawa ng paaralan. Sinabi naman ng isa pa na hindi na matutuloy ang kanyang pangarap na maging doktor ang kanyang anak. Ngunit ang tanungin naman sila ng isa nilang kausap kung paano sila nakatitiyak na hindi na nga matutuloy ang paaralan. Sumagot ang isa nang hindi matutuloy ang paaralan dahil si Don Crisostomo Ibarra ay pinararatagang plebastero. Nagtinginan lamang ang mga naroon dahil noon lamang nila narinig ang salitang plebastero, kaya hindi nila maunawaan.